Sa magulong panahon ng martial law, ang mga dekada 70 at 80 ang sinasabing second golden age ng pelikulang Pilipino. May mga nakapulot ng ginto at tropeyo sa puting tabing, pero nasadlak din sa kahirapan ang karamihan. Dekada 80 rin ang kaigtingan ng mga bomba films. Maraming sumikat sa kanilang paghuhubad sa harap ng mga kamera. Marami ang kumapit sa patalim para sa pera at katanyagan. Ang ating star confessor ngayong gabi ay inihanay sa mga artistang tinawag na soft drink beauties noong panahong yon. Isang grupo ng mga kababaihang pumawi sa pantasya ng mga kalalakihan. Ngayong gabi po sa Star Confessions mga kapatid, balikan at tunghayan po natin ang emosyonal na kwento ng buhay ni Myra Manibog na mas minarkahan po natin sa pangalang Merinda, nang noon ay tinatawag nating soft drink beauties. Gina? Gina? Ay, kayo po pala, Mang Rustico. Oh, Myra, nandiyan ba nanay mo? Ay, wala po eh. Naghatid po ng labada. Tuloy po kayo. Mag-isa ka lang dito? Opo. Ano ginagawa mo? Nagdo-drawing po ako. Ganda po ba? Galing. Buti di ka tatakot. Eh, sanay na rin naman po ako eh. Pag wala po si nanay, ito na po yung ginagawa ko. Bait mo naman. Ay, may surpresa ako sa'yo. Talaga po? Ano po yun? Takpan mo muna yung mata mo. Huwag ka maninilip, ha? Sasabihin ko sa'yo pag okay na. Teka lang, ha? Dali. Okay na. Wow, ang ganda naman po. Salamat po, ah. Gustuhan mo ba? Opo. Ang cute, ano? Kasing cute mo. Tsaka tignan mo. O, magkasimputi kayo, di ba? Oh, wala bang kisi tito? Salamat po. Gusto mo masyal? Hintayin ko po muna kasi. Okay lang yun. Pero, siguro dapat maligo ka muna. Iba na amoy mo eh. Hintayin ko na lang po si nanay. Hindi, papaliguan na lang kita. Hindi na po, si nanay na nga lang po. Ayoko na matigas ang ulo, Myra. Pag sinabi ko papaliguan kita, papaliguan kita. Ayoko po, si nanay na nga lang po. Halika na sa banyo. Ayoko po. Walang masama doon, papaliguan lang kita. Hintayin ko nga po si nanay. Ay, matigas ang ulo mo. Masasaktan ka! Si nanay po Myra, papaligo sa akin. Halika na! Ayoko nga po eh. Uy! Ah! Ate ko! Myra! Myra, buksan mo ito pinto! Ayoko nga po eh. Hindi ba ikot, oh? Nay! Myra! Pasok ako dito, mas lalo ko malilintigan! Ay, nako. Anak, Myra! Ang batang to. Myra, andito na nanay. Gina, sandali. Uy! Wala na pala. Nandito ka na pala? Oo, ano? Kamusta? Okay lang. Naku, pasensya ka na ha, kasi naghatid ako ng labada eh. Okay lang. Halos kararating ko lang eh. Ah, ganun ba? Eh, si Myra? Nagbanyo yata. Buti nga pinapasok ako eh. O sige, upo ka. Sandali lang ha. Upo ka lang oh. Myra, anak? Anak, andito na ako. Anak? Myra, andito na ako. Anak, lumabas ka dyan. Ano bang ginagawa mo dyan sa banyo? Wala po, Nay. Oh, kung okay ka, halika na. Labas ka na. Halika na, oh.
Kanina pa nga ako nagtatakay, ba't ang tagal niya dyan? Okay ka lang ba, Myra? Ang tromang ito ang dahilan kung bakit iba ang pagtingin ko sa sex. Wala akong kinagis ng ama, kaya walang tagapagtanggol. Iginapang pa rin ni Mama ang pag-aaral ko, pero hindi katulad ng ibang bata na sagana sa karangyaan. Hey, nakakuha ako ng paper doll. Ang ganda nga, no? Sana sa akin na lang yan. Kasi marami ka naman laruan, di ba? Gusto mo, Laso? Hindi dapat nararapat sa ito. Kabalik na ako sa Christmas party. Sana po, Papa Jesus, balang araw yumaman din po kami. Para makabili rin po ako ng madaming paper dolls. Wala naman po kasi akong tatay para magregalo ng mga laruan. Nagkaanak pa sa iba ang nanay ni Myra. Kaya sa murang edad ay naisipan niya magtrabaho para maiahon ang kanyang sarili sa pagkahikahos. Dahil malaking bulas, nakapasok si Myra Manibog bilang model sa print ad at lingerie items. Ate, salamat ah. Ang ganda na itong bigay mong sapatos eh. Naku, walang anuman. Naku anak, ano ba naman to? Ang dami-dami mo naman biniling Barbie doll. Siyempre, Nay. Ha? Saan mo dadalhin ito? Nay, para po sa akin to. Di ba, ang tagal ko nang gusto ng Barbie doll, kaya binili ko na lahat. Talaga? O, ano to? Collection mo? Opo. Ay, talaga naman. Oo naman, ito pwede, ho, para pwede. ho sa inyo, Nay, oh. Ang ganda. Anak, para sa akin lahat ito. Oo, Nay. Anak, salamat ng maraming sa'yo, ha? Tabi natin ito dito. Nay. Ano? Ang ganda-ganda ng Barbie. Nakamukha mo, anak ko. Tignan mo, ang ganda-ganda. Anak? Pera? Maganda pala talaga ang pagmomodelo mo, ha? Sana sa susunod, tuloy-tuloy na talaga ito para na sa ganon. Hindi nyo na problema ang tuition at saka pang araw-araw na gastos natin. Kayo mag-alala, Nay. Ako ang bahala sa inyo. Alam mo, minsan, nagbalak din ako mag-artista. Si nanay, nag-artista. Bakit? Ang ganda-ganda Ha? ng nanay. Hindi ka naniniwala? Kaya ngayon, gwapo't maganda, nagmana kayo sa akin eh. Ha? Ikaw talaga kahit kailan. Akala ko tuloy-tuloy na ang pag-ahon namin sa Dusa. Pero makukursunadahan ako ng isang may-ari ng hotel kung saan gaganapin ang fashion show namin. Congratulations, Myra. Salamat po. Ang galing ka sa kapwa kanina. Minom ka muna ng juice bago ka mo. Pwede na po akong umuwi? Oo. Hindi ka naman nahihirapan kanina. Galing-galing mo nga lumakad eh. Wala, magpahinga ka lang. Kanina pa ako makapit sa'yo eh. Gusto mo muna ako papakunin. Ay, bitawan niyo ako. Tama na. Ayoko sa inyo. Ano ayaw mo sa akin? Ayoko sa inyo. Ayaw mo sa akin. Kaya ko ibigay sa'yo lahat. Ayoko. Ito na ito sa mga negosyo. Ayoko, Tulong! Tulong! Dito po tayo. Mrs. Napakawalang hiya mo. Mrs. May. Ipapupulis kita. Upo kayo, may meeting po kami. Hindi mo ba alam? Minor de edad ang anak ko. Hindi ko po alam na minor de edad si Myra. Alam kayo, mayayabang kayo talaga eh. Kahit mayaman ka, wala kang karapatan pagsamantalahan ng anak ko. Patawarin niyo na po ako. Hindi, nakakita ako sa anak ninyo. Saka may pamilya po ako. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Hindi ko naman alam yung batayan eh. May pamilya ka pala, ha? Dapat hindi ka nag-asawa.
Dahil nagbababae ka lang, wala kang ginawa! Magbibigay na lang ako ng pera. Eto, mas marami pa sa susunod. Tanggapin niyo na lang po. Huwag na kayong mag-iskandalo rito. Sa pag-aarali ko si Myra, susustentuhan ko siya. Pag-isipan niyo po. Huwag na kayong mag-iskandalo rito. May meeting kami sa loob. May pagkakataong kaming maparusahan ng rapist pero kailangan namin ng pera at sustento. Kinailangan kong kumapit sa patalim. Anak? Okay ka lang ba dyan? Okay lang po ako, Nay. Nagbabala na po ako. Anak. Pwede pa naman natin huwag pag-usapan yung tukol sa may-ari ng hotel eh. Nay, wala po tayong pera. Okay lang po ako. Okay lang po ako. Kakayanin ko naman po eh. Wala naman po nakakaanak. Kakayanin ko po. Kakayanin ko. Sige, anak. Kumain na tayo pagkatapos mo dyan, ha? Opo, Nay. Wala nang sasakit pa sa pakiramdam na dinusta ka na pero hahayaan mo ito para mabuhay. Muling nakabangon si Myra sa trahedyang yon sa tulong ng kanyang ina. Sumali siya sa mga beauty contest. Nanalo siya bilang Miss Quezon City at Hiyas ng Pilipinas. Ang mga tropeyong ito ang naging daan para makilala ang pangalang Myra Manibog sa mundo ng showbiz. Siya na ba? Oh, anong tingin niyo, Doc? Oh, well, magandang figure. Perfect. Ang soft drink beauty, di ba? O sige, isasama ko na siya sa isa kong pelikula. Mabuti na lang at nagmaganda yung isa kong artista. Kaya ayun, dinenbol ko na. Narinig mo, Myra? Huwag mo kong papahiya kay Doc Ray. Star maker yan. Opo, Tito. Tita! Salamat po, Tita. Basta makinig ka lang sa mga advice ko. For sure, magkakasundo tayo. Come on, Myra. Give me a turn, please. Nakakatibo ang ganda niya, ang beauty niya, in fairness. Pamingwit ng kalalakihan. Correct. Thank you po. Kailangan palinawin mo yun ang kulay niya, na. Bahala ka na, basta ikaw nang bahala ko anong gusto mo, ano, kailangan tumingkad ang kulay niya. Direk. Lalaki ang eksena natin, kailangan... Direk, ito na po siya. Oo. Sandali lang. Ay, mukha mo lang. Okay na. Iha, anong pangalan mo? Myra po. Myra? Oh, Rick, mukhang mahiya itong alaga mo, ah. Ay, promise niya, hindi niya ako papahiyain, Direk. Hindi ba, Myra? Opo. Well, Myra, sila nga pala yung mga kapatid mo na minamanage ko. Makakasama mo rin sila sa pelikula. Si Sarcy Emmanuel, si Pepsi Paloma, at si Coca Nicolas. Well, ano nga pala yung magiging screen name mo? Merinda. Ang galing mo Okay ba? talaga, Direk. Rhyme na rhyme yan kay Myra. Oh. Ano yung magiging eksena ni Myra ngayon sa first scene niya? Siya ang magiging opening ko. Ano pong gagawin ko, Direk?
Ano problema? Well, Myra, galingan mo ha. Artista ka na ngayon ha. Sigurado ka, Dok, ha? Oy, Tama mo sila. Kapatid yan. Pati kaluluwa ko yata ay nakahubad na sa harap ng kamera. Kaya nang umibig ako minsan, ay nagawa kong iwan ng kasikatan. Jay, tara na. Ano ba? Malilate tayo sa flight natin. Ano naman yan? Kailangan mo yan doon. Maganda mapasexy yan. Dahil nakakapayat. Kailangan dito. Tingnan mo yung bewang mo. Haltan na pabayaan mo na. Oo nga, no. Tawa ko na. Eh, bawal yan dun, no? Bawal sa Japan yan. Kung mag-alala, uso yan doon. Ang sarap talaga dito, no? Sarap talaga. Di parang sa Pilipinas. Dala sa pagkatawan mo. Alam mo, Jay, mahal na mahal talaga kita. Mahal din kita. Huwag mo kapagpapalit sa ibang dancer, ha? Siyempre, pampastar ka. Sikat ka. Ayan, ang gaganda, oh. Uy, Mura thank pa. you, ate, ha. Matagal na akong inaawitan ng kapatid ko ng Walkman, eh. Oh, ito ba? Ito pa, tingnan mo. Dali na, nasan yung pera? Marami pa akong bibili na. Dali! Akin na. Salamat. Okay ka lang ba, ate? Parang hindi ka natutulog, ah. Anong klaseng tanong yan? Di ba rin kayo, nagpupayat rin kayo? Diba? Sige, ate, pasok mo na. Sige. Sige, mag-ingat kayo. Kasabay ng pagkalango ko sa pag-ibig ay ang pagkalulong ko sa droga. Binalot ang mundo ko ng mga baon. Sukay ka lang! Ano nangyayari sa'yo? Bakit tumatahol? Papatay nila ako. Sino papatay sa'yo? Pag hindi kasi ako tumatahol, papatay nila ako. Sino papatay sa'yo? Yung mga putol? May bumulong kasi sa akin. Pag hindi ako tumatahol, papatay nila ako. Myra, Love? Love, ikaw ba yan? Nasaan ka? Saan ka? Love! Myra, halika rito. May sasabihin ako sa iyo. Nasaan ka ba? Myra! Diyos ko! Aray ko! Huwag mong mabanggit-banggit sa harap yung salitang yan. Masakit sa tenga. Myra, mabutit dumating ka na.
Ginagawa kang tanga ng asawa mo at ng kabit niya. Ate ang tawag niya sa'yo, hindi ba? Pinagluluto mo pa! Silipin mo sila sa kwarto. Silipin. Mas bata. Sariwa. Hindi kagaya mo. Laspat na. Silipin mo, Myra. Silipin mo. Walang iya sila. Walang iya. Ate Myra, ibinigay ko lang kay Kuya yung dami na pinalansya ko. Sige, maaga po ko sa ginagawa ko tayo dito. Konti. Katulad mo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Club nagbabayad ang tinitira natin. Binigay sa akin yung financial kami na dapat ikaw ang gumawa. Sa trabaho, bakit ba? Puro selos inaatupag mo eh. Hindi ka ba papasok? Kwenta na lang, ate! Ano? Ano lang ginagawa? Patayin mo ako? Dahil nagsiselos ka? Ha? Ha? Paning ka? Ate ka? Tuluyan na nga nabasag ang mga pangarap ng soft drink beauty na si Mirinda. Mabuti na lang at nagkalakas loob pa rin siyang iwan ng babaerong asawa at nakababaliw na droga. Pero pagdating sa Pilipinas, ay isang trahedya ang naghihintay sa kanya. Balae, maraming salamat sa iyo, ha? At pinayagan mo magtago rito si Myra. Myra, may kinalaman ka ba dito sa pagkamatay ni Dr. De La Cruz? Ha? Umuwi ka nga naman, nasangkot ka pa sa gulo. Oh, Nay, wala po akong kinalaman sa pagkamatay ni Tito Ray. Sa katunayan nga po, dapat po magkikita po kami. Kukunin ko yung mga pinagkakitaan ko sa kanya. Kaso nga ako namatay. Aywan ko ba? Sakit ka talaga ng ulo. Madadamay pa ang anak ko dyan. Nagtatrabaho yun sa Japan ng matino. Tapos, aywan ko bakit ikaw pa nagusto. Bombay star naman ko, no? Wala ka namang ibubuga. Ha? Asa na kasikatan mo ngayon? Ayun, nasa dyaryo ka. Wanted ka. Balae, pasensya ka na. Wala naman talagang kinalaman ng anak ko sa pagkamatay ni Dr. Ray. Myra, ano naman ipapakain mo sa anak mo? Sa nanay mo? Hanap po akong pagkakakitaan kapag nanganak na po ako. Buntis ka? Ano buhay mo yan? Ha? Diyos ko. Dahil ako ang huling nakausap ni Tito Ray sa telepono, ako ang napagbintangan. Pero nang lumipas ang problemang iyon at nakapanganak na ako, ay bumalik na lang ako sa club. Lumusong ulit ako sa putikan bilang club manager. Minsan lang. Para naman makita mo na meron pang mas magandang buhay sa'yo kaysa dito. Ako, ikaw talaga. Baka binubuhay mo lang ako. Pero sige na nga, sasama na ako sa'yo. Masaya ka naman kausap eh. Myra, hindi ka na babagay dito. Ano? May ibang plano sa'yo ang Panginoon. Sa tingin niyo ba, hindi yan makasira sa ating babae na yan? Magbabago ka kaya? Okay ka lang ba? Parang hindi naman ata ako bagay dito eh. Alis na lang ako. Oh, kung malis. Myra, saan ka pupunta? Oh, sister. Kamusta ang sharing? Okay naman. Huwag kang matakot. Hindi mapanghusga ang Diyos. Halika.
bro. Si Myra nga pala. Oh, kasama ko. Hi. Hello. Dahil sa pagkauhaw ko sa pagmamahal, muli akong nalubak. Napaibig na naman ako sa isang taong hindi kayang panindigan ng pagiging ama. I'm sorry. I'm really sorry. Anak, may problema ba? Buntis po ako eh. Ano? Ano naman? Diyos ko naman, anak. Ano ka ba talaga? Masokista ka ba talaga? Ha? Ano? Nay, okay lang po ako. Anong okay ka lang? Eh, Diyos ko, anak, yan naman ang sinabi mo sa akin noong araw eh. Mira ka. Oh, sino na naman ang ama niyan? Ha? Sino na naman ang ama niyan? Yung walang hiyang yun? Nay, tama, Nay. Anong tama na? Pakari-karismatic pa yan. Nay, tama na, Nay. Diyos ko naman, anak ko. Nay, okay lang po. Ano okay ka lang? Ano, di mo ba alam na ginagawa ka lang palahiyan ng mga lalaki mo? Hindi ka na nadala, sinabihan na kita. Sa tingin niyo ho ba, pananagutan niya yung anak namin? Aangkinin niya mga anak ko. Siguro ganun lang talagang kapalaran ko, Nay. Katulad po ng pang-aabuso nung maniligaw niyo dating si Rustico sa akin. Huwag mo sa akin masabi-sabi yan, ha? Pasensya na po, Nay. Hindi ko po nasabi sa inyo dati. Dahil natakot ako kung anong gawin niya sa atin. Patawarin niyo ako, Nay. Ang dami mong pagkakamali. Nagawain niya po ako. Patawarin mo ako. Dahil na rin sa pagkakalapit ko sa Panginoon, ay muli akong nakabangon. Niyaya ako ng kapatid kong maging call center agent. Hindi ko kayang burahin ang aking nakaraan, pero kaya kong baguhin ang aking ngayon at bukas. Oh my God, Myra! Ano nangyari sa'yo? Myra! Guys, tulungan niyo ako! Myra! At dahil sa pang-aabuso niya sa sariling katawan, ang dating soft drink beauty na pinagnasaan noon ng mga kalalakihan ay nabingit sa kamatayan. Nakita mo ang CT scan results? Yan ang mga tatanggalin natin. Isang part ng ovary mo at ang cyst mo sa liver. Yung cyst mo sa liver, kapag hindi tubig at dugo ang laman nito, itatakbo ka namin sa Maynila dahil kulang tayo sa mga gamit dito. Kailangan gawin natin to sa lalong madaling panahon para na rin po sa kaligtasan nyo. Tatagan mo ang loob mo, anak. Ay, bahala muna kayo sa mga bata. Kung mag-alala ko, mahal. May awa ang Diyos, anak. Walang didilat, pikit-pikit. Walang madaya, ah. Pikit ang mata. Sige, diretso-diretso. Pikit ang mata, pikit. Pasok pa, pasok.
O, sige, dilat na. Oh, ganda. Wow! Sa atin na po ba ito, Nay? Oo. Bigay ito sa atin ni Lord, mga anak. Alam mo, lahat ng ipon ko napunta na dito. Kasi ayokong magaya kayo sa akin. Basta, pangako nyo kay Mama kahit anong mangyari. Aayusin yung mga buhay nyo, ha? Opo, Nay. Ano? Ma. Mahal na mahal po namin po. Mahal ko rin kayo, mga anak. Salamat, anak. Maraming salamat, anak. Pangako niyo kay Mama, huwag niyo papabayaan ang lola niyo, ha? Hindi natin alam anong mangyayari kay Mama pagkatapos ng operasyon. Baka hindi na ako magising, anak. Pero, mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako, anak, kung may mga pagkukulang ako sa inyo. Hindi ko kayo nabigyan ng tatay. Walang mag-aalaga sa inyo. Anak, patawarin niyo ako. Lord, bahala ka na sa akin. Saan ba ang tungo? Binigay ko na sa Diyos ang kapalaran ko. Hindi man ako pinalad sa pag-aartista, sa pag-ibig, pasalamat pa rin ako. Biniyayaan ako ng mga mababait na anak. Ang Panginoon ang tunay na haligi ng aming pamilya. At kasama po natin ngayong gabi mga kapatid sa Star Confessions. Isa po sa mga tinaguriang soft drink beauties, 3 dekada na ang nakararaan, Miss Myra Manibog. Magandang gabi sa'yo. Good evening po. Okay. Gaano kahirap para sa iyo ang sa napakamurang edad ay magtanggal ng saplot sa harap ng publiko? Basta ang ano ko lang, kailangan kumita ng pera, ganun, wala pa akong pakialam nun sa art, wala pa akong pakialam nun sa sarili ko. Basta ang alam ko, kailangan kong buhayin yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, yun lang talaga. Paano ka bumaklas sa bisyo? Si Lord naman talaga ang tumulong sa akin. Tapos nakikita ko na yung nangyayari sa akin, pero ayaw kong tanggapin. Ganun. Tapos dasal, hanggang yun, pinakinggan naman yung dasal ko. Tapos siguro dahil I decided na talaga na sa loob ng puso ko na ayoko na. Kapag nakikita mo yung mga pictures mo ng dekada 80, paano mo binubulkat ang mga albums mo? Actually, nahihiya rin ako. Bakit ka nahihiya? Siyempre, nahihiya ako for my kids. Okay. Iniisip ko kasi malalaki na sila ngayon. So, iniisip ko, ano kaya yung iniisip din nila, di ba? And nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi yung mga anak ko, tanggap nila kung ano ako, kung ano yung pinagdaanan ko. And in spite of that, they are proud of me. Paano mo gustong maalala ng taong pangalan mo? Myra Manibog. Siguro isang makasalanan na nagsisi at nagbagong buhay at ngayon ay nagmamahal hindi lang sa pamilya, sa kapwa, sa Diyos, sigit sa lahat. Napakaganda. Maraming salamat. Thank you so much sa'yo. Maraming salamat. Thank you. Binasag man ang kasikatan ni Myra at nasadlak man siya sa sumpa ng adiksyon, ay hindi nawala ng pag-asang magpatuloy si Myra Manibog sa kanyang buhay. Iniwan man siya ng mga minahal, ay hindi naman nagkulang si Myra sa kanyang pag-aaruga at hindi matatawarang pagmamahal sa kanyang mga anak at ina. Ako po si Christopher Mina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. 25 primera klaseng pagtatanghal. Alam mo na ba kung ano ang tunay ng pakiramdam ng iniwan? Ang babata niyo pa kung makapagsalita kayo, parang ang dami niyo ng pinagdaanan!
25 istorya ng luha at tagumpay. Ang swerte hindi ang kusang dumadating, ha? Ang swerte, Joseph, hinahanap pinagtatrabahuan. Na kinapulutan ng 25 inspirasyon sa buhay. Tama na! Dahil lahat ng kinita ko pinagpagunan ko, binuhos ko dito sa bahay lang na ito. Kaya wala kayong karapatan na palayasin kami. Dahil akin ang bahay na to! Kaya buong pagmamalaki po naming inihahandog sa inyo ang aming bagong aklat ng mga dekalibreng kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confession.